Check. Hey, may effects. Tingnan natin to. Cause this angel has flown away from me, leaving me with drunken misery. I should have clipped her wings and made her mine for all eternity. Amen, amen. Hallelujah, amen. Ayan. So, ito nga bro. Kaya tuloy. Baka kabahan si Clip. Ayan. So, explain ko lang itong diagram. So, ito yung setup ko ngayon. Paano ko napapapasok yung audio, yung recording ng keyboard. Wait lang, nakabara ata yung camera ko dun sa isa. Ayan, nakabara nga. Baba natin. Oops. Ayan, tsaka ayan. So, explain ko lang bro. Okay? So, ito yung setup. Ayan. So, para makuha ni laptop yung tunog ni keyboard from left and right, kasi syempre dapat pag-recording left stereo. Kaya left and right, ganito talaga yung setup ka. Yung kable, pati yung kable, ganito yung mga gamit ko. Ayan. Not necessary na ganun mismo sa picture, pero ganyang type yung mga kable na ginamit ko. Ayan. So, from left and right, tapos to female na 3.5 mm. Pupunta siya sa mic jack ng split type cable ng laptop. Kasi yung laptop ko, iisa lang yung jack. Andun na yung mic, andun na yung headphones. So, kailangan ko ng ganyan. So, from here, papuntang laptop, 4-pole na jack cable para makuha niya yung dalawa. Para maka-absorb siya ng tunog from keyboard papunta dito sa mic jack papuntang laptop. At the same time, from laptop, magbabato siya ng signal or ng tunog papunta dito sa headphones naman na i-feed niya dito sa sound card, dito sa live. Kasi si live, two-way siya, in tsaka out. So pwede siya mag-feed, pwede siya mag-receive. So since hindi naman nagre-receive itong si headphone jack na to, nagbabato lang siya, hindi siya nag-absorb. So i-feed niya sa live. Ayan. Bakit sa live? Kasi yan lang yung available na pwede mong paglagyan. Malinaw naman siya, as in malinaw. Ayan. So ibig sabihin, while recording from here, left and right, papuntang laptop, tapos na mayroon siyang backing track na binabato dito. So hindi sila nagsasama sa recording, magkaiba. Magkaiba yung bato ng keyboard papuntang laptop. Magkaiba din yung bato ng laptop papunta dito sound card. Bakit kailangan sound card? Kasi mag-i-stand si sound card as monitor. Kasi from phones ni keyboard, maglalagay ka rin papunta dito sa accompaniment. Pang-instrument yan eh. Yan. So, ibig sabihin, nagbabato si laptop ng tunog dito, nagbabato ka rin ng tunog dito. Para marinig mo yung sarili mo habang nagre-record. Kasi pag nagre-record ka na ito lang gamit, hindi mo maririnig yung sarili mo dyan eh. Hindi mo maririnig. So, kailangan mong magbato dito ng signal from keyboard para marinig mo yung sarili mo habang nagre-record. So, hindi siya compromise. Pag nagre-record ka ng piano part lang talaga yung nire-record dito. Habang may backing track, hindi sila naghahalo. Tapos, dito sa sound, dyan yung pinakamagandang ilagay yung earphones. Pero merong available na earphone tsaka headset na dyan. Ang alam ko yung earphone kasi, pag may mic yung earphones na ikakabit mo, gumagana. Dito sa headset, hindi. Pero dito ako naglalagay ng headphone sa sound, sabi niya dito. So, either of the three. Pwede mo siya pagsabay. May speakers ka. Lagyan mo ng headset. O kaya
Or kung gusto mong may makinig pa sa yung isa, pwede mo ikabit ulit dyan yung isa. So, 3 pwede mong ilagay dyan. So, ganyan lang siya kasimple. Kasi si Roland, technically, parang hindi niya na kailangan ng interface para maging malinaw yung bato niya ng tunog sa recording sa laptop. As I observe, actually, mas maganda pa ngayon kay Juno DI. Pero itong sa Juno DS, okay din. Tsaka labas yung tunog. Tsaka malinaw. Okay. Now, so ipakita ko yung sa itong ginagamit ko, Audacity, pinaka-powerful. Kasi libre siya. Tsaka decent. Ang ginawa ko dun sa sa Breakout, dinownload ko yung drums part lang. Ito siya. Play ko. So, dinownload ko yan from YouTube. Dinownload ko lang yan para may backing track. Nakakatamad kasi mag-drums sa keyboard. Tamad ako eh. Yan. Tapos, dinownload ko rin yung bass part. Ito siya. Play ko. Isolated siya. So, medyo may ingay. So, ayan. Dinownload. YouTube lang din. May mga, may mga channels na gumagawa ng mga ina-isolate nila yung mga instrument ng mga kanta. Pero hindi lahat ng kanta mayroon. So, and then, mute ko muna yung iba. Yan. So, andito yung strings. Ayan, ito yung strings. Mute ko muna. Ito, piano to eh. So, play ko yung dalawa. Drums tsaka bass. Backing track lang yan. Tapos, ngayon, pag magre-record ako, add lang ako ng track. Add new track, stereo track. Tapos, lagay ko dito. Tapos, record na. Kung record tayo strings. So, mayroon na siyang strings. Play natin ulit. Tapos, adjust mo na lang. Amplify mo na lang pagka mahina. Try natin maglagay ng blowing section. Add tayo ng stereo track. Dapat stereo para left and right. Yan. Blowing. Pakinggan natin. Blowing. So, parang mahina siya. So, ang ginagawa ko lang yun, na-amplify ko lang.
Wala nang other tweak, volume lang talaga. Lakasan ko konti. Ayan, so ganyan ako nagre-record ng audio. Ngayon, paano ko ginagawa sa video? Ang ginagawa ko, kapag nagre-record ako ng audio, sinasabay ko na yung camera. Dalawang anggulo lagi. Yung webcam, tsaka yung phone ko. Ayan, tapos isi-synchronize ko na lang sa video edit. Sa video edit, pakita ko. So sabay siya. Pag nagre-record ako ng audio, same time nagre-record din yung ano ko, yung webcam tsaka yung phone ko. Sabay. Tapos paglalapatin ko na lang sa video edit. Pag webcam kasi ang ginagamit mo, nagre-record ka rin sa webcam na mo video, nakukuha din niya yung tunog ng keyboard. Malinaw din. Pwede mong gamitin yon. Pero if I were you, yung sa Audacity ang gamitin mo, disable or i-mute mo na lang yung sounds ng webcam na video. Kasi pagka na-record na, yung as is na yun eh. Mahirap nang kontrolin eh. Hindi mo na, mahirap nang kontrolin yung volume nun. So, pakita ko yung pag-edit naman sa video. Maraming libre. Video pad. Meron ako video pad. Libre siya for editing, basic editing. Pero ang gamit ko ngayon CapCut. Medyo okay din siya. Pakita ko to. So ngayon, kapag na-record ko na ito, yan. Nire-render ko, inaayos ko lang, ina-amplify ko, or pinapahinaan ko yung ibang kailangan pahinaan. Tapos, i-export ko na siya as WAV or MP3. Tapos, salpak ko siya dito. Ayan o, ayan siya. Ito to. Tapos, sasalpak ko rin yung mga video captured ng cellphone. Tapos, ng webcam. Tapos, isi-synchronize ko lang. Talagang pagsasabayin mo yung pindot doon sa tunog talaga. Part ng pag-edit talaga yan. Ewan ko kung may AI na yun. So, ganun lang. I-mute ko tong i-mute ko tong backing, yung rendered. As in, wala siyang tunog. Yan. Talagang sinakto ko lang talaga yung synchronize ko lang talaga yung pindot ng kamay doon sa tugtog. Yun lang. Tapos in-export ko na as video. Ito, may mga templates ito sa dito sa CapCut. Kaya isa din na nagustuhan ko. Template lang yan. Inedit ko lang yung text. Explore mo na lang, brother. Ayan. Tapos, pag ganito setup mo kasi, pwede ka ring mag-live. So, dito sa live 2, ayan, sa live 2, pwede ka magsaksak ng cellphone na naka-live sa Facebook. Ayan, di ba? Cellphone na naka-live sa Facebook. Pwede mo siyang isaksak dyan. Tapos, backing track ka dito sa laptop. Naka-live ka na, tapos tugtog ka. Itong mic ko nakakabit sa keyboard. Sa keyboard siya nakakabit. So, medyo okay siya eh. Hindi ko ginagamit yung mic dito sa sound card. Ayan. Sa keyboard ko nakasaksak ito kasi may mic port si Juno DS. Tapos yan, pwede ka mag-live dito sa sa kabila. Pwede ka mag-live sa Facebook, tapos maghanap ka ng backing track sa laptop, play mo, sabayan mo sa keyboard. Or pwede kang kumanta, 'di ba? Ayan. Tapos pwede ka ring mag-record sa cellphone mo. Download mo yung Open Camera. Search natin. Open Camera. Open Camera. Ayan siya. Ito yung niya. Ito yung ayan siya. Open Camera. Para ma-record niya yung audio ng malinaw.
Yan yung app na kailangan mong gamitin. Ganun lang. Tapos, kung hindi ka magla-live, gamitin mo yung cellphone mo as mag-record na may backing track ka na. Tapos, sasabayan mo sa keyboard. Saksak mo yung cellphone mo sa live 2. Always remember, ang gamitin nyo lagi yung 4-pole jack cable na 3.5 mm. Pag dito sa sa cellphone live or sa magre-record ka sa camera. Pwede 'yon. Nagawa ko na 'yun eh. So yan, pwede mo siyang gamitin diyan. 'Yun lang. So thank you so much for watching my tutorial.